simbahang ito, Panginoon, na napatuloy na nagbibigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Lord, bless us this morning. Allow us, Panginoon, na matuto ngayong umaga, Panginoon. Mabusog sa salita at presensya mo. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Kanina po, kinakabahan ako eh. Hindi ko alam kung dahil kaba or hingal. Diba? Alam niyo po, yung church natin ay parehong mataas po. Anong floor po to? Fifth. Fifth. Kayo floor. Kami floor. So, danas ko rin po ang hirap nyo sa pag-akyat. Diba? Yung hingal na hingal ka pag ikaw ay aakyat. Pero gayon pa man, sabi nga nung pastor namin lagi, may maganda siyang benepisyo sa atin. Na-exercise tayo. Amen po ba? Amen po. And this Sunday po is first Sunday of February. Tama po ba? So, sabi nga ni Kuya kanina, this is a love month. Tama po ba? And kapag love month, okay, sino po ito may jowa? O, ang malaki mga jowa? Ang mga asawa, ay, alam niyo po, may mga asawa na po, alam niyo po ang problema sa church namin, yung mga tao po ayaw na mag-asawa. Joke lang po. Okay, so February po, okay, sabi nga nila, pag February, okay, ito daw yung time kung saan masaya ang mga may jowa. Okay, samantalang ang mga single ay nagluluksa pa din. Diba, wala silang ka-Valentine's, di ba? And syempre po, okay, since this is a love month, okay, and bilang Kristiyano po, we are to love God above all. Amen? We are commanded to love God above all. Kaya po ang pag-uusapan natin this morning is co-workers in Christ. Amen po ba? Sino po nandyan? Amen. Amen. Co-workers in Christ. Bakit po co-workers in Christ? Kasi serving God is our expression of love for Him. Amen. Tama ba? Kapag ikaw po ay naglilingkod sa ating Diyos, it is one way of showing, of expressing our love for God. Amen po ba? And ang verse po natin this morning is nasa Book of Acts. Okay? Book of Acts. Sabi po nila, ang Book of Acts daw po, okay, pwede daw pong, di ba pag binasa natin yung ating Bible, Acts lang ang pangalan ng book. Pero sabi nila, ang Acts daw, pwede din daw name yan ay Acts of the Holy Spirit. Kasi pag binasa mo yung buong Acts, grabe yung movement ni Holy Spirit that time. Even and until now, naniniwala tayo that the Holy Spirit is still moving in our churches. Amen po ba? And sabi din nila, pwede din daw na ang pangalan ng Book of Acts ay Acts of the Apostles. Yes. Kasi kung gaano katindi yung movement ni Holy Spirit, ganoon din katindi mag-respond yung mga tao. Kaya nga pag binasa mo yung Book of Acts, pag nagpipreach sila Peter, sila Paul, daan-daan, libo-libo naniniwala. Amen? Samantalang sa panahon natin ngayon, mapapatid na yung litid ng preacher, hindi pa rin naniniwala. Amen po ba? Dati, pag dumaan lang yung mga apostles, talagang may gumagaling. Amen? So, kung gaano katindi yung movement ni Holy Spirit, ganon din daw katindi yung response sa calling ng mga tao. Amen po ba? And sa Book of Acts din po, mababasa natin yung first, second, at third missionary journey ni Paul. Okay? And syempre po, pag ikaw po ay isang missionary, meron ka pong mga co-workers. Amen? Meron siyang, si Paul po ay may mga co-workers, meron siyang mga katuwang o yung mga tinatawag na key partners. Okay? And let me, okay, sabi ko nga, bakit co-workers in Christ? Diba? Importante po ang mga co-workers sa mga churches. Amen po ba? Kasi hindi po magtatagumpay ang isang church kapag walang mga co-workers. Yes. Amen po ba?
kapag ang pastor mo ay ang worship leader na pagkatapos ng kumanta, siya pa rin ang magtuturo. Diba? Pagkatapos ng magturo, siya pa maglilinis. Diba? Eh, baka hindi po abutin ng senior ang ating pastor. Amen po ba? So, importante po na may mga co-workers tayo sa church. Amen. Hindi po pwedeng iisa, dalawa, tatlo lang ang kumikilos. Amen po ba? Kaya po, ang pag-uusapan natin ngayon ay co-workers in Christ. And let me introduce po. Okay? Let me introduce a couple na talagang co-workers ni Christ. Okay? May idea po ba kayo? Kung sino yung couple na yun? Okay? Ang pag-uusapan po natin ngayon na couple ay si Priscilla at si Aquila. Amen? Co-workers po sila ni Paul. Co-workers sila ni Christ. And sabi ko nga, sila po ay mag-asawa. So, kindly assess po ang inyong mga asawa. Kung sila po ay inyong mga co-workers. O hanggang ngayon po ay sila ay inyong mga burdens sa buhay. Diba, yung mga ganun mga Kristiyano, diba? Parang, doon, ang tagal ko ng Kristiyano, yung asawa ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin nababago eh. Diba? Kaya nga sabi nila, napaka-importante po na talagang pipili ka na magiging asawa mo. Diba? Dapat pag pumili ka na magiging asawa mo, yung katuwang mo dapat sa paglilingkod. Tama ba? Dapat katuwang mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po, okay, ang pag-uusapan natin ay si Priscilla at si Aquila. Basahin po natin in Acts chapter 18, verse 1 to 2. Sige po, pwede po ba ang lahat ay magbasa? Sige po, in verse 1. Pagkatapos noon, umalis si Pablo sa Athens at pumunta sa Corinto. Kilala siya nila si Aquila na isang Hudyo na taga-Pontus at ang asawa nitong si Priscilla. Kararating lang nila galing sa Italia dahil may utos si Emperador Claudius na ang lahat ng Hudyo ay dapat umalis sa Roma. Dinalaw ni Pablo ang mag-asawa nito sa kanilang bahay. Okay, so sabi ko nga po, sa Book of Acts, mababasa mo ang missionary ni Paul. Okay, so nagta-travel si Paul, and then si Paul po ay napunta sa Corinto. Okay, if you know the Book of Corinthians, napunta siya sa lugar na yon. Okay, ngayon po, meron pong mag-asawa, si Priscilla at si Aquila. Okay, si Priscilla at Aquila po ay taga-Rome. Taga-Roma. Okay? Pero dahil po, that time, persecuted na ang mga Christians. Okay? Persecuted ang mga Jews, ang mga Hudyo pala. Okay? Meron kautusan yung emperor that time sa Rome na palayasin lahat ng Hudyo. Kaya ang ginawa po ni Priscilla at ni Aquila, pumunta sila ng Corinto. Nagkataon po sa Corinto, nandoon din si Paul. At dahil po pareho sila ng hanap buhay, sila po ay mga tent maker. Okay, nakitira po si Paul sa bahay ni Priscilla at ni Aquila. Okay? And sabi dito, okay? So yun po yung initial na kwento. Okay? So, ano po bang meron ang isang co-workers in Christ? Okay? Tingnan niyo po mabuti ha. Ano bang meron dapat ang isang tao kapag siya ay co-workers ni Kristo? Number 1, dapat siya ay merong house hospitality. Amen. Amen? House hospitality. Basahin po ulit natin in verse 3 to 4. Okay lang po ba? Okay, sige. Basahin po natin in verse 3. Pareho sila manggagawa ng Tolda. Kaya nakitira na siya sa kanila at nagtrabaho kasama. kasama nila. Tuwing araw ng pamamanina, pumupunta si Pablo sa sambahan ng mga Hudyo para makipagdiskusyon. Dahil gusto niyang sumampalataya ang mga Hudyo At mga Grego kay Kristo. Amen. So si Paul po, dahil pareho sila ng hanap buhay, si Paul po ay kahit siya ay missionary, siya po ay may trabaho.
Siya po ay may hanap buhay. Siya po ay tent maker. And ganun din po si Priscilla at si Aquila. And nung nagtatagpo sila, siguro dahil pareho sila ng hanap buhay, nakitira po si Paul sa bahay ni Priscilla at ni Aquila. Pero alam niyo po, si Priscilla at si Aquila po, very limited lang ang exposure nila. Okay, mababasa mo po yung story nila in Acts chapter 18. Pero pag nabasa mo yung name nila sa ibang books sa New Testament, it's more on greetings. Lagi na lang silang binabate ni Paul. Di ba si Paul mahilig siyang bumate sa kanyang mga letters? Okay, basahin po natin, meron dito isang letter si Paul sa Romans chapter 16, verse 3 to 5. Last na lang po, ako na po yung pagbasa ng isang verse. Sige po, in verse 3. Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila. Sila'y kapwa kong manggagawa kay Kristo Jesus. Itinayan nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, at hindi lang ako, kundi pati na rin ang lahat ng iglesyang hindi udyo. Verse 5. Ikumusta rin ninyo ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Ipaabot din ninyo ang pangangamusta ko sa minamahal kong kaibigan na si Epenetus. Siya ang unang sumampalataya kay Kristo Jesus sa probinsya ng Asia. I-emphasize ko lang po yung verse 5 ha. In verse 3 sabi, ikumusta nyo ako kina Priscilla at Aquila. In verse 5, ikumusta nyo rin ako sa mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Okay? Merong house hospitality. Tapos sa isang greetings pa ni Paul sa Corinthians, sabi niya dito in 1 Corinthians chapter 16 verse 19, kinukumusta kayo ng mga mananampalataya sa lalawigan ng Asia. Kinukumusta rin kayo ni Aquila at Priscilla at na mga mananampalatayang nagtitipon sa kanilang tahanan. Amen. Sa letter po ni Paul, lagi pong binabanggit si Priscilla at si Aquila kasama ng mga nagtitipon sa kanilang tahanan. Amen. Kung ikaw po ay isang co-workers ni Christ, ikaw po ay mayroong house hospitality. Amen. Amen. Alam niyo po, tingin ko kayo sa akin lahat. Nung time po ni Jesus Christ, alam ko po, mahilig kayo magbasa ng Bible. Tama po ba? Alam niyo ang kwento ang ministry ni Jesus Christ. Nung nabubuhay po si Jesus Christ, ang mga followers niya nagtitipon sa mga bahay. Yes. Amen? Ang mga followers niya po ay nagtitipon sa bahay. And alam niyo po, in the early church, ang strategy po ni Paul, okay, ang strategy nila Peter, ang strategy ng mga apostles is to enter the city and win the household. Amen. Ganun po ang strategy nila. Papasukin nila yung city, tapos ang tatargetin nila, mga bahay-bahay. Amen? Kasi alam niyo po, that time, merong second temple ng time nila. Isa lang yun, central worship nila. Kung baga sa Pilipinas, kung may Luzon, Visayas, Mindanao ka, baka yung temple ay nasa Luzon. So minsan, pumupunta lang sila sa temple pag may mga talagang, yung mga holiday nila, di ba? May mga feast sila. Pero merong mga synagogue. Tama po ba? Yung synagogue po ay mga local places. Parang sa panahon natin ngayon, mga local churches. Di ba? Saan po ba ang main ninyo? Laguna, di ba? Kung ang main ninyo ay nasa Laguna, ito ay local church, di ba? Isang branch, di ba? May mga synagogue that time. And during that time po, hindi rin sila pwedeng mag-gather sa synagogue. Kasi nga, ang pinangangaral nila ay si Jesus Christ. So, ang tanging paraan lang po para makapag-fellowship sila, makapag-aral ng word at makapag-break ng bread. Okay, makapag-komunyo sila. Ang tanging paraan lang po, kailangan merong bahay, pintuan ang magbukas sa kanila
para makapag-fellowship sila. Amen po ba? Yes. Amen. Kung walang pintuan ang magbubukas sa kanila, saan sila mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. Paano sila makakapag-fellowship? Amen po ba? And that time po, nakadepende po sa laki ng bahay, yung kaya nilang i-accommodate. Okay? Pag malaki ang bahay mo, katulad ni Priscilla at Aquila, medyo may kaya. Pag malaki ang bahay mo, mas marami kang believers, okay, mga followers na ma-accommodate. Pero kahit maliit ang bahay, kayang mag-accommodate ng mga believers, ng mga followers. So ang point ko, kahit maliit o malaki ang bahay mo, importante, dapat bukas ang pintuan mo. Amen. Praise God. Amen po ba? Maliit man o malaki ang bahay mo, as long as kaya mong mag-accommodate ng mga followers na gustong matuto ng salita ng Diyos, dapat bukas ang pintuan mo. Amen. Alam niyo po kung bakit lumaganap ang gospel sa early church? Dahil po sa mga house churches. Amen. Naalala ko yung hindi, parang nung na-establish yung church namin, bahay lang din daw sila, kwento ng pastor namin. Sila lang din, pamilya ang nagtitipon. Diba? Pero, diba, from a house church, naging church. Amen po ba? Kung bakit lumaganap ang gospel, kung bakit lumaki ang mga churches, dumami dahil sa mga house churches. Amen po ba? Sa panahon po kasi natin ngayon, diba, ayaw na natin magbukas ng pintuan. Tama po ba? Ayaw na natin magbukas ng pintuan. Di ba minsan pag-ayan, uy sister, doon na lang tayo sa bahay niyo mag-Bible study. Ay naku, huwag doon sa bahay namin, magagalit yung asawa ko. Magagalit yung anak ko. Ha? Ako, huwag doon sa bahay namin, ang kalat-kalat ng bahay namin. Yeah? Sa halip na sa bahay kayo mag-Bible study, diba? Kung mas gusto nyo pa sa coffee shop, Starbucks naman tayo. Wow. Diba? Social. Mas gusto nyo sa fast food, diba? Tapos magre-reklamo ka, wala na akong pera. Diba? Paano ito yung Bible study namin? Like kami nasa labas. Diba? Pero kung bukas ang pintuan mo, bukas ang bahay mo, diba? Baka yung mga hindi pa nakakakilala sa bahay mo, makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Dapat bukas ang bahay natin. Amen? Kasi alam niyo po, sa panahon natin ngayon, napakahirap talaga mag-invite sa church. Kasi pag nag-invite ka, sasabihin sa'yo, ano mo, ayoko, masusunog ako. Nasa pintuan pa lang ako, masusunog na ako. Ayoko pumunta sa simbahan. Diba, may mga tao tayo na ini-invite na ayaw pumasok sa loob ng simbahan. Diba? Kung ayaw nilang pumasok sa loob ng simbahan, papasukin mo sila sa bahay mo. Amen. 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 Kung hindi mo sila ma-invite sa church, i-invite mo sila sa bahay mo. Praise God. Diba? Kung ayaw, natatakot, nahihiya, o sige, doon na lang sa bahay namin. Isang oras lang yun. Mga 1 oras kalahati. Okay? Doon ka sa bahay. Paglulutuan kita ng pansit. Ayun ba? Pwede ba yun? Diba? Ako nang bahala, pakakainin kita. Doon ka na lang sa bahay namin kung ayaw mo sa church. Amen po ba? Kung bakit lumagana ang simbahan. Okay, kung bakit malayo ang narating ng gospel. Dahil sa mga house churches. Amen po ba? And tayo po mga Pilipino, no? Kilala tayong mga Pilipino bilang hospitable. Amen. Trace pa ba natin, no? Parang hindi na eh. No? Parang yung mga bahay ngayon, grabe yung mga grills, grabe yung mga bakuran, ang tataas. Yeah. Lagi nakasarado yung pinto, kahit may nagtatao po, walang nagbubukas. Yeah. Takot na tayo magbukas ng pintuan ngayon, kasi takot na tayo manakawan. Tama po ba?
Pero alam niyo po, sabi nga nila, di ba, kultura nating Pilipino ang maging hospitable. Amen. 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 Naalala niyo po ba? Ako naalala ko nung bata ako, pag may bisita kami, kahit walang pera, yung nanay ko, pauutangin niya pa ako sa tindahan kasi may bisita kami. Kaya, yung kapag may bisita kayo, okay, doon pa lang kayo nakakainom ng soft drinks. Tama po ba? Nakaka-relate po ba kayo? Parang ganun ako nung bata ako eh. Makakainom ka lang ng soft drinks pag may bisita kayo sa bahay. Diba? Alam mong may bisita kapag may soft drinks. Pero kasi sa panahon natin yun, nakastock na lang yung soft drinks sa mga review eh. Diba? Pero nung kabataan natin, bata pa po ba kayo? Amen. Pero nung kabataan natin, di ba? Makakainom ka lang ng soft drinks pag may bisita. Diba? Makakakain ka lang ng masarap, ng hipon. Saka pa lang magluluto ng hipon yung nanay mo kapag may bisita. Tama ba? Yung mga Tupperware nyo na naka-display lang, ilalabas nyo lang kapag may bisita. Samantala yung pinggan yung, ano ba na? Pwede bang itapon na natin itong pinggan natin? Diba? Pero kapag may bisita ka, lahat ng magaganda nilalabas mo. Yung hindi ka naman naglilinis ka kasi may bisita. Diba? Nalilinis lang yung bahay mo kapag may bisita ka. Diba? Dapat ibalik natin yung pagiging hospitable natin. Amen. House hospitality. Amen. Ang isang katangian na ikaw po ay co-workers in Christ. Meron kang house hospitality. Amen. Alam niyo po, hindi ko naman din kayo masisisi, no? Kasi minsan, pag nanonood tayo ng balita, merong mga tao na pinatuloy mo na sa bahay, pero ginagawa pa ng masama yung nagpatuloy sa kanila. Amen. Pero tayong mga Kristiyano, huwag tayong matakot sumubok. Huwag tayong matakot magpapasok.